hindi tumitigil dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Martes, ngayon ay June 10 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katodo Balita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang aking partner si Kaarun Susa niya daw. At sa technical kasama natin Kaarun Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Senate Minority Kumilos versus VP Sara Impeachment. Todo balita. DOH sa mga paaralan, dengue paghandaan. Todo balita. 6.8 billion pesos worth ng floating shabu galing sa Chinese Triad ayon sa PIDEA. Todo balita. Sa balitang lokal, serbisyo ng Kapitolyo ng Pangasinan puspusang inihahatid ni Governor Gico sa mga barangay. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Manny Pacquiao inuluklok sa Hall of Fame. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Isinulong na Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na formal nang simulan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang privilege speech kahapon, iginiit ni Pimentel na pansamantalang suspendihin muna ng kahit ilang oras ang mga legislative business ng Senado at i-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Sinabi ni Pimentel na dapat pangunahin din Senate President Francis Escudero ang panunumpa ng mga senador at present sa plenaryo na uupo bilang mga judge sa trial. Iginigit
Iginiit din ni Pimentel na dapat simulan na ang presentasyon at pagbabasa ng mga kasong kinakaharap ni Duterte at gumawa na ng calendar trial. Binasa rin ni Pimentel ang mga nakapaloob sa articles of impeachment ni Duterte. Sa pamamagitan ng manifestation, sinigundahan ni Senator Risa Ontiveros ang nais mangyari ni Pimentel. Tiniyak ng defense team ni Vice President Sara Duterte nitong Lunes, nakahanda na silang ipagtanggol ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Inilabas ng panel ng depensa ni Duterte ang pahayag ilang araw matapos batikusin ng mga legal luminaries, mga miyembro ng akademya at iba pang grupo ang Senado sa di umano'y pagkaantala ng impeachment trial ng Vice President. Nakasaad din na ang proseso ng impeachment ay hindi dapat gamitin na armas para manggulo, patahimikin o kaya maalis ang mga kalaban sa politika. Una nang sinabi ni Senate President Francis Escudero na haharapin ng Senado ang ouster case kapag muling nagtipon ang Senado sa Hunyo 2. Ngunit kalaunan ay inilipat ang agenda sa Hunyo 11, ang huling araw ng sesyon ng 19th Congress. Nauna nang sinabi ni Duterte na kukwestiyonin ng kanyang kampo ang pagtawid ng impeachment case laban sa kanya mula sa 19th Congress hanggang 20th Congress dahil iba na ang magiging komposisyon ng susunod na Kongreso. Pinaghahandaan na ng Department of Health ang mga paaralan ng mga pamamaraan upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng dengue. Ito'y kasunod na rin ng nalalapit ng pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa sa June 16 at formal ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Sa kanyang pakikiisa sa nationwide kick-off ng Brigada Eskwela 2025 sa Bakakay East Central School sa Bakakay, Albay kahapon, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na ang dengue ay isa sa mga problemang pangkalusugan sa bansa na nakakaapekto sa mga kabataan sa bansa. Pinasalamatan din naman niya ang mga guro dahil sa pagtulong sa DOH dahil karamihan sa mga problemang kinakaharap ng ahensya ay may kinalaman sa kalusugan ng mga kabataan. Una nang nagbabala si Herbosa na posibleng magkaroon ng isang major dengue outbreak sa bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng sakit sa unang bahagi pa lamang ng 5 taon. Galing umano sa Chinese Riyadh ang toneladang floating shabu na na-recover ng mga mangingisda sa baybayin ng Zambales, Pangasinan at Ilocos Sur, ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Director Isagani Neres. Ayon kay Neres, ang mga pakete ng shabu na nakuha ay may Chinese markings at signature trademark na umano'y konektado sa Chinese drug triad. Ayon kay Neres, kilala ang mga triad na sangkot sa iba't ibang criminal activities, kabilang na ang drug smuggling kung saan ginagamit ang mga karagatan. Malaking tulong na lamang at mga Pilipinong mangingisda ang nakakuha at naibigay sa mga otoridad. Napag-alanman naman kay Neres na 52 mangingisda ang nagsuko ng 1,013 na pakete ng shabu na may mga Chinese markings. Lumilitaw sa report ng PDEA, Philippine Coast Guard, PNP, Philippine Navy at National Bureau of Investigation na umaabot na sa 6,888,400,000 ang halaga ng 1,013 o 1013 kilograms na nasamsam ng mga otoridad. Matatandaang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagwasak sa mga nakukumpiskang mga iligal na droga upang tiyak na hindi ito maikakalat o maibibenta pa ng mga maliliit na tulak.
May kabuwang 1,015 o hindi siya 1,015 kundi 115, 115 dayuhan na pawang iligal na nananatili at nagtatrabaho sa bansa ang ipinadeport ng Bureau of Immigration bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng Administrasyong Marcos kontra illegal aliens at illegal na pogo operation sa Pilipinas. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ang hakbang ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. palakasin pa ang law enforcement at tiyaking ang Pilipinas ay hindi nagagamit bilang santuaryo ng mga undocumented aliens, partikular na yung sangkot sa iligal na operasyon. Ayon kay Viado, karamihan sa mga ipinatapon palabas ng bansa ay nagtatrabaho ng walang kaukulang dokumentasyon ng industriya ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na una nang binuwag ng pamahalaan dahil sa pagkakasangkot sa criminal syndicates, cybercrime at human trafficking. Kabilang anila sa ipadideport ang 44 ng Vietnamese nationals na pinatalsik sa bansa noong Hunyo 3 at 26 na Vietnamese at 12 South Koreans na ipinadeport naman noong Hunyo 4. Nasa 7 Vietnamese naman ang naipadeport noong Hunyo 5 habang noong Hunyo 6, nasa 25 na Vietnamese at isang Malagasy ang na-deport. Paniniguro naman ng Bureau of Immigration ang mga naturang dayuhan ay isa sa ilalim na sa blacklist ng Bureau of Immigration upang matiyak na hindi na sila makakabalik ng Pilipinas. Samantala, dahil panahon pa ng ama nang maipatayo ang ilang paaralan sa bansa, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rehabilitasyon ng gusali ng mga eskwelahan. Ito ang nadiskubre ng Pangulo matapos inspeksyonin ang Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan sa pagbubukas ng Brigada Eskwela kasama si Department of Education Secretary Sani Angara. Napansin niya na ang mga gusali ay Marcos type pa kaya kailangan na itong palitan. Giit ng Presidente, kailangan na ng rehabilitasyon ng karamihan sa mga gusali na ito, gayon din ang mga palikuran o comfort rooms ng mga eskwelahan dapat nang ayusin. Subalit dahil na rin anya sa kahirapan ng supply ng tubig sa ilang area ay isa sa dahilan para pahirapan ang gagawing rehabilitasyon sa mga palikuran bagamat nagbabayad naman ng tubig ang mga eskwelahan. Samantala, dumako naman tayo sa balitang lokal. Dumako naman tayo sa ating mga balita sa ibayong dagat. Ligtas na inabandonan ng 22 tripulante ang sinasakyan nilang barko matapos ito lumiyab habang kargang mahigit 3,000 sasakyan sa karagatang sakop ng Alaska noong Miyerkules. Sa ulat, galing ang Liberia flagship sa Morning Midas sa Yantal Port sa China patungo sa Lázaro Cárdenas, Mexico nang umapoy ito. Kabilang sa mga karga nito ang mahigit na 3,000 sasakyan kasama ang 800 na electric car. Ayon sa operator nito na Zodiac Maritime, napilitan silang ilikas ang US Coast Guard dahil hindi na nila makontrol ang laki ng sunog. Nagpadala na ang US Coast Guard ng mga aircrew at cutter ship para mapula ang sunog. Lumaka naman tayo sa mga balitang lokal. Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Gico III, patuloy na nilalapit ng pamahalaang panlalawigan ang serbisyo nito sa iba't ibang barangay ng Pangasinan. Kamakailan lang sa pamamagitan ng Alagang Gi Community Program, isinagawa ang medical outreach program sa Barangay Duyong sa bayan ng Calasiao. Lubos na ikinatuwa ng mga residente ang natanggap na malibreng gamot, vitamina, 3 seedlings, asin at itlog. Dagdag pa dito, nabusog din ang lahat sa inihandang mainit at masustansyang pagkain ng Gi Kusina. Hindi lang po ito ang unang beses na papasyal po kami rito dahil aalagaan po kayo ng provincial government ng Pangasinan. Ito ang pahayag ni Attorney Maan Ferrer Villegas.
Ilang linggo na lang at tapos na ang matagumpay na 3 termino ni Creative Industry Champ Congressman Tof de Venecia bilang kinatawan ng Pangasinan District 4. Kaya sinusulit niya na raw ang bawat oras para masigurong areglado ang kanyang maiiwang mga proyekto. Ito nakalipas na mga araw, ginugo ng kongresista ang kanyang panahon sa pag-inspeksyon at pakikipag-usap sa mga opisyal ng DPWH Region 1 tungkol sa progreso ng kanyang mga proyekto gaya ng Tondaligan Baywalk sa Dagupan City na nasira ng bagyong Christine noong nakaraang taon o nakalipas na taon. Matatandang tinawag ito ng nooy DPWH Secretary at ngayon Senador na si Mark Villar bilang the longest bike route in Pangasinan sa kabaan ng Tondaligan Beach. Balak kasing iugnay ito sa Baywalk sa San Fabian na sinimulan mula sa Barangay Bulasi. Ang 1.2 km Baywalk area sa Tondaligan ay may sapat na espasyo para sa bike lanes, park beaches, plants, and ramps para sa mga persons with disability. Ginaransya naman ni Congresswoman-elect Manay Gina de Venecia na sisiguraduhin niyang matatapos ang lahat ng proyekto na maiiwan ng kanyang anak sa 4 distrito ng Pangasinan. Sa bayan ng Bayambang, pinulong ni Mayor Nina Jose Quiambao at Special Assistant to the Mayor, Dr. Cesar Quiambao, ang mga kapitan o punong barangay. Ito'y upang talakayin ang paglulunsad ng discipline zones na may kasamang paghigpit o mahigpit na pagpapatupad ng truck ban, tamang pamamahala ng paradahan at parusa sa mga kolorum na sasakyan at mga driver na walang lisensya. Kabilang din sa mga naging usapin ang iligal na koneksyon sa kuryente, basura at mariming paligid, edukasyon sa tamang pagtatapon at pag-recycle, tax collection, business permit o business permit processing, land grabbing at property disputes. Ang pagpupulong ay ginanap nitong kahapon sa Balonbayam Event Center at ito naman ay dinaluhan ng mga opisyal mula sa iba't ibang barangay at mga department unit at agency head ng LGU. Isinagawa kahapon ang unang araw ng Mastering the Art of Hosting training workshop na lokal na pamahalang lungsod ng Alaminos sa pamumuno ni Mayor Arthur Bayan Celeste sa pamamagitan ng City Information Office at ng City Human Resource and Management Office sa pamumuno ni Dr. Emily Gilado. Layunin ng aktibidad nito na linangin ang kakayahan ng mga departmental and alternate information officers sa pagsasalita sa publiko at mapalalim pa ang kanilang kaalaman sa epektibong paghatid na impormasyon. Nagsilbing resource speaker si Ms. Elsa Marie Arguel, ang Information Officer Government ng Information Center ng PIA Pangasinan. Ibinahagi niya ang kanyang malawak na kalaman at karanasan sa larangan ng komunikasyon na nagbigay ng inspirasyon at mahalagang kalaman sa mga kalahok. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Tinawag ni Capital One Solar Energy co-owners Milka at Mandy Romero si Bella Bilen bilang isang game changer at franchise marker. Kaya bago pa man maganap ang 2025 PVL Rookie Draft nitong linggo ay pinili na ng Solar Spikers ang 3-time UAAP Most Valuable Player mula sa National University bilang number 1 overall selection. Kumpiyansa ang magkapatid na Romero na malaki ang magiging papel ni Bilen sa darating na kampanya ng Capital One sa 2025 PVL Reinforced Conference na mag-uumpisa sa buwan ng Setyembre. Samantala, si Manny Pacquiao, opisyal nang magiging bahagi ng International Boxing Hall of Fame si People's Champion Manny Pacquiao matapos ang isang simpleng seremonya kahapon na ginanap sa Verona, New York. Sumanya kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya matagapagbalita. Ako po, si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Ang oras po natin alas 5:26 ng umaga.
Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nanggagak ti radyo dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Pilipinas, ngayon na pinangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera at ni Lady Eliza, winner of the 2022 Radio and Online Host of the Year Award mula sa Asia Pacific Luminaire Awards sa kanilang segment na Oh My Arms. It's culture, health, and wellness, business at iba pa. At ng Bravo Filipino Awards as the most stylish teleradyo team tuwing Lunes at Miyerkules alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Pilipinas, ngayon na! DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras, alas 5:30 ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama niyo pa rin Liway Manantane Paragire. At Susan Valdez daw. Kahapon nga mga kaibigan, ginanap ang simultaneous nationwide Brigada Eskwela sa isinagawa ng mga regional offices at mga division offices ng DepEd. At kasabay po niyan, nakita ko kasi itong post ng DTI Pangasinan is may June 10 ngayon. Mayroong Balik Eskwela Caravan ang Magic Rolling Store. Ito po ay inanunsyo ng DTI. Programa po nila ito actually, nakikipag-tie up sila sa iba't ibang establishmento. At ito naman para sa Balik Eskwela Caravan, magkakaroon ng Magic Rolling Store, ang Magic Department Store. Ang schedules po ngayon, June 10, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Diyan po sa bayan ng Basista.
pupunta yung Magic Rolling Store para sa Balik Eskwela Caravan sa kanilang Municipal Gymnasium. Samantala, ngayong araw din sa bayan ng Bayambang, so pagkatapos nila sa Basista, didiretso sila sa Bayambang. Magkapit-bahay lang to. Mula 1:00 ng hapon hanggang 2:30 p.m. ang nasabing Balik Eskwela Caravan Magic Rolling Store ay nasa public market plaza dyan sa Bayambang, at lilipat naman sa Bayambang National High School mula alas 2:45 hanggang alas 5 ng hapon. Ulitin po natin, Bayambang National High School. Ito po ay inisyatibo ng DTI Pangasinan, kapartner nila ang Magic Department Store para sa Balik Eskwela Caravan. Ayan, hindi na kayo lalayo pa. Punta na lang po dun sa mga nabanggit nating mga venue para makabili kayo ng mga school supplies, mga gamit ng mga bata. Dahil June 16, yan na po yung pag-uumpisa, pagbubukas ng school year 2025-2026. Ayan. Sa Dagupan City National High School, na kung saan host sila kahapon ng Brigada Eskwela Kick-Off Program ng Schools Division Office ng Dagupan City, merong 200 na mga incoming grade 7 learners o mga students ang tumanggap ng backpack, school backpack na may lamang mga school supplies. Ito naman ay regalo ng City High, Dagupan City National High School Batch 1985, at ayon kay Dr. Willie Gibb, taon-taon daw silang nagbibigay ng school supplies sa mga piling mga estudyante incoming grade 7. Natanong natin si Dr. Willie Gibb kung paano yung pagpili ng mga recipients. Meron silang, pag enrollment, may finifill upang form. So makikita doon yung economic status ng estudyante, doon pinili yung 200 na recipients. Although pag incoming grade 7 kasi marami po yan. Nag-average ang Dagupan City High ng 7,000 na mga learners o mga students, junior high school at saka senior high school. Tuloy-tuloy po ang enrollment, ha. Kasabay ng Brigada Eskwela ay yung enrollment naman, and even after, kahit mag-umpisa na yung pasukan, tatanggap pa rin ang mga public schools ng mga enrollees. Ayan, so pumunta na po sa pinakamalak. Kung saan nyo gustong mag-aral ang inyong mga anak, pa-enroll nyo na. Huwag na pong antayin ang June 16 o kaya yung umpisa ng pasukan. Usually, pag ganyan, lalo pag grade 7 at elementary grade 1, kailangan po yung kopya ng birth certificate. Pero kung sa araw ng inyong pagpunta sa paaralan ay wala kayong dalang kopya, tatanggapin pa rin naman yung enrollment. Basta sa mga darating na araw ay ipapadala nyo sa anak nyo, isubmit nyo yung kopya ng birth certificate ng inyong anak. Ayan, Tuesday ngayon. Yes. Kaya pala hindi ko mahanap. Kasi Tuesday, akala ko, Miyerkules ngayon, hinahanap ko yung result ng sangguniang panlusod session. Advance mag-isip. Oo. Kasi nakita ko yung parang may nabasa ako kagabi na parang successful, it's a productive day, yung session. Siguro last week yon yung session na yon. So, tuloy-tuloy po ang regular session pa rin ng sangguniang panlusod, kahit na 7 na lang sila, kasi hindi na dumadalo yung iba. Yan, pero majority naman, so makakapag-session pa rin sila. Kailangan kasi nila ikumpleto yung yung kanilang attendance, dahil nga sa hanggang June 30 pa rin yung regular session. So yung may nakita tayong inilabas pa na imbitasyon para sa committee hearing ni Councilor Red Erfin Mejia patungkol sa DIT yata yun, para sa communication, whatever. Pero yun pa rin po, tuloy pa rin, nakakatuwa itong ating mga councilors na 7. Yan, kahit na hindi sila pinalad ngayong, kahit na hindi sila pinalad nitong nakalipas na eleksyon, parang hindi sila na-apektuhan at tuloy pa rin yung kanilang trabaho. Kasi iba kapag kaganyan, tatamalin na hindi na sila papasok. Parang wala na. Parang tapos na yung kanilang termino. Pero sila po, nangako sila na tatapusin nila yung kanilang mga tatapusin nila yung kanilang mga trabaho. Bagamat,
meron silang ipapasa at alam naman nila na hindi rin lalagdaan o i-veto ito mamaya. Maaring i-veto. Sana naman ay huwag. Kung maganda naman yung tawag nito, yung batas o yung ordinansa na ipapasa nila, sana naman wag nang i-veto ni Mayor. Kaya lang kuminsan, yun nga, sige, veto nila, tapos gawa na lang ulit kayo. Oo. Ibang title, tapos Ganun na nangyayari kasi ng mga nakalipas na may papalitan lang na wordings dun sa draft ordinance. Pero yan po yung commitment ng Majority 7 na pinangungunahan ni Councilor Manang Celia Lim, yung serbisyo hanggang sa pinakahuling araw ng kanilang termino. Sila man ay natalo para sa susunod na term, pero yan nga, commitment kasi yan eh. At saka yung passion nila na magserbisyo sa ating mga kababayan. Number one ay yung syempre pag-attend dyan sa session, dahil unang-una, ang mga councilors, ang mga board members, ang mga congressmen, unang-una po dyan na kanilang function ay yung pagiging mambabatas. So, kailangang umattend sila sa session. So, ngayon ay June 10. So, meron pang natitirang tatlong... Tatlo pa? Pangatlong araw ngayon na meron pa bukod ngayong araw, meron pa natitirang dalawang Tuesday. So, dalawang session day. So, tatlo, total. Tignan natin sa 24, June 24, yan po ay Tuesday, kung bibigyan naman sila ng pagkakataon ng presiding officer na makapagbigay ng kanilang mga messages. Yes. Yung kasi, mga outgoing na mga councilors. At saka naalala ko kapag kaganyan, yung mga outgoing, binibigyan ng, anong tawag ito, pagkilala. Kumbaga sa parang graduation, whatever. Yung mga certificates of recognition na ibinibigay. Sa yung kanilang serbisyo, lalo-lalo na may magagraduate or siguro meron bang mag-graduate sa kanila, wala second term nila. Wala. Pero yun nga, supposedly, dapat yun na kung magkaroon ng magandang transition, turnover, ayan, o magandang pagpapaalam nitong ating mga nitong anim, kasi si Councilor Dada. Ay, oo, re-elected pala si Councilor Dada. Si Councilor Dada ay magpapatuloy pa rin bilang councilor. Bagamat siya naman ngayon ang magiging minority, ito ay kasama. Super minority. Kung merong super majority sa ibang mga council, ito na super minority. Super minority dahil talaga isa lang siya. Ayan. So, abangan po natin. Ayan. Pero siguradong sa mga susunod na panahon, hindi na kasing saya. Hindi na kasing exciting yung pag-cover ng session dahil parang wala nang check and balance yung mangyayari ngayon. Dahil siyempre kahit na mag-balance si super minority, wala na sila magagawa dahil yung boses niya magiging napakaliit na. Oo, pero ang importante doon, mai-voice out niya yung boses naman ng minority. At boses ng mga Dagupeño. Hindi ibig sabihin na ganito lang yung bilang ng bumoto sa kanya, ayun lang yung kanyang i-represent. I-represent pa rin niya ang mga Dagupeño sa council, kahit na siya na nga yung super minority. Yan, magiging super councilor Dada Reyna. Yeah. Ang pinakamatibay na councilor. Oo. Oras po natin mga kaibigan, ganap na po alas 5:40. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita.
Alas 5:45 na po ng umaga, gusto nating bumati ng happy birthday. Medyo mahaba yung listahan dito sa notification ng DWIC Facebook. Happy birthday kay May Veray Rueda, ang information officer ng Lingayen. Happy birthday, May! Happy birthday kay Ma'am Sok Garcia de Malanta ng Dagupan City Schools Division. Happy birthday, Ma'am. Happy birthday, Ma'am Di Malanta. Mag-anak siya niya, no? Ay, Dumalanta naman pala yun. Happy birthday kay Kuya Rocky Vasandani. Happy birthday po. Hindi ba nagkamali yan? Hindi. Dito Kasi ang birthday niya, August 10, magkasunod kami. Ito yung notification niya eh. Happy birthday kay Karin Terao Inong, kay Hedy Villamil, Charlene Chloe Infante, Victor Alcantara Villamil, Reynaldo Guadis, Josie Gabayan, kay Marley Kayabyab at Escor Baby Tijero. Ito yung notification ng birthdays dito sa Facebook ng DWID. Advance happy birthday naman kay Mayor Jan Celeste, kay Cendric Yadaw, at saka kay Noli Yadaw. Ayan, advance happy birthday. Ano na yon? At saka Pero advance happy birthday Independence Day. Advance happy birthday kay Rocky Basandani kasi August 10. Dalawa yung baka yun yung nakalagay doon sa Facebook niya na birthday niya. Kasi dalawa yung account niya eh. Siguro iniba yung birthday, baka ayaw aksipin niya ni Facebook. Meron ka na eh. Paano yung dalawa yung birthday? Congratulations naman sa lahat ng mga kabataang Pangasinense na pumasa sa qualifying exam para maging scholar ng Pangasinan Polytechnic College. Yes. So ayon po dito sa announcement ng PPC, makikita nyo po yung sa kanilang page, Pangasinan Polytechnic College, nakalagay po doon yung link para makita yung mga pangalan ng mga nag-qualify. Nakalagay pa dito, dagdag na advisory ng Pangasinan Polytechnic College, qualifiers for the Bachelor of Science in Agribusiness, Bachelor of Public Administration, Major in Local Governance, at saka Bachelor of Special Needs Education, kailangan umattend sila sa interview sa Lunes at Martes, June 16 and 17 sa PPC campus to confirm their admission. So magdala daw kayo ng ID. Admission to the Bachelor of Multimedia Arts program is determined upon successful evaluation through the Multimedia Arts Talent Test scheduled naman nitong Friday the 13th, June 13, gaganapin sa PPC campus. So magdala rin na para dun sa mga pumasa para sa Bachelor of Multimedia Arts, magdala kayo ng ID, pencil Mongol number 2, at eraser. Yan, para sa mga artists. Congratulations sa additional 700 students ang magiging bagong scholar ng provincial government ng Pangasinan sa Pangasinan Polytechnic College. So may kabuang 1,400 na ang scholars ngayon. Pero yung kasalukuyang scholar ng probinsya na nasa Pangasinan State University o ibang paaralan, tuloy-tuloy naman yung pagsuporta sa kanila ng yung financial assistance na natatanggap nila mula sa probinsya. Financial assistance kasi hindi full pangalan ni tuition fee. Full scholarship. Hindi full tuition fee yung kanila natatanggap nilang assistance para mula sa province. Parang financial assistance lang. So parang nasa 10,000 yata per semester. Hindi ko lang sure kung na itaas yun. Pero dito sa Pangasinan Polytechnic College, full scholarship. Ayan. Pero meron tayong public advisory mula po sa PIDEA. Ito po, nakikusap sila na ipaalam sa lahat itong public information advisory tungkol nga sa mga floating shabu alert in Region 1 coastal waters. So, ang publiko ay inaabisuhan na maging vigilante and alert. Kasunod nga po dito mga insidente ng mga lumulutang na mga packages na naglalaman ng shabu na na-recover sa seawaters ng Pangasinan at saka Ilocos Sur. Ito mga illegal drugs nito ay kadalasan na itatago sa isang sealed plastic concealed in tea packages. T packages, madidit lang garod yung
pero meron pang sealed plastic, tapos maliliit pa siya na parang tea packages. Yun yung parang normal na nakikita natin na... Key package, parang ang sukat niyan, 1 by 1. Yung parang nakikita 1 natin inch by normal 1 na, inch. na Oo. size na kapag ka, bilihan na. Parang nakaripak na siya. May may marka ito na Chinese characters at nakalagay sa sako at lumalabas na and may appear as debris or unfamiliar floating items. Yan. Parang hindi mo alam kung ano yung may basta lumulutang-lutang yung mga yon. Kapag ka nakakita raw kayo or naka-encounter kayo any suspicious floating package, immediately report to any of the following. Pwede nyong i-report sa inyong barangay officials, sa pinakamalapit na police stations, o kaya sa PDEA Regional Office, or tumawag kayo sa PDEA hotline number 0956-0983 or sa PDEA Pangasinan Provincial Office hotline 0927-074-8967 or sa PDEA La Union Provincial Office 0953-271-2820 sa Ilocos Sur 0966-811-3575 at 0917-174-0913 at sa PDEA Ilocos Norte 0917-188-2622. Your prompt reporting can save lives and help dismantle drug trafficking operations in our region. So tumulong tayo na protektahan ang ating komunidad, ang mga kabataan at ang ating kinabukasan. Together we can keep our coastal areas drug-free and secure. Ayan coastal areas. So, grabe, no? Pinakahuli nga yung sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Ang nakuha po dyan ng mga fishermen, alaking tulong ng mga fishermen. Kasi kung sasabihin, Coast Guard o yung iba pang bihira naman sila lumaot, di ba? Samantala, ang mga fishermen, lumalaot sila kasi yun yung kanilang livelihood. So, yung sa Santa Cruz, Ilocos Sur, ang nakuha ng mga fishermen doon ay 2 sako containing 37 packs of shabu. Ito yung vacuum sealed. At ang estimated total value nito, Ilocos Sur pa lang 231.2 million pesos. So, bilyon-bilyon. Ang nasa ilang bilyon na ba? Estimated mga 6 billion na raw. Ayun, ganun kalaki. 6 billion. So, kanya naman talagang lalong naka-alerto ngayon ang PDEA at Philippine Coast Guard dahil posibleng marami pang lulutang-lutang dyan. Pero imaginein mo yung 2 nakuha sa Ilocos Sur. Buti yung, kumbaga parang body-body silang, di ba? Hindi sila nagkahiwalay. Yung fishermen? Hindi, yung 2 sako. Oo. Kumbaga ang layo ng nilutang nilang 2. Marang hindi sila nagkahiwalay, body-body. Pero yun nga po, ang nakakatakot nga nito, buti na lang kanya yung mga fishermen, hindi nila kabisado to negosyo nito. At talagang pangingisda lang yung talagang kanilang ikinabubuhay. Yun nga kasi kumisa siguro kahit na ayaw nila, hindi nila alam itong negosyong ito. Hindi ito yung kanilang linya. At hindi sila natutukso o wala siguro sila kakilala na maaaring mapagbigyan nila ng mga ito. Kaya tama ka, ang laking kumbaga itong mga mangingisda natin, ang mga tinatawag natin ng mga heroes na kinakailangan mabigyan ng reward. Ayan, hindi lang recognition, kundi syempre yung reward din naman. Dahil, just imagine, yung kahit ilang sako lang yung nailalagay nila sa kanilang mga motorboats, dagdag bigat din para sa kanila yun, sa kanilang pagbiyahe, kumbaga, pauwi. Lalo kung malalaki ang Naalala ko nga yung ulat na isang mangingisda nga, yung marami ng isda, yung kanyang bangka at nakita niya maraming lumulutang ng mga shabu. Nagsakay lang siya ng ilan kasi hindi naman niya pwedeng ihulog yung mga huli niyang isda para nga dito sa mga shabu na to, at iniulat na lang niya at sinabi nga na marami pa. So yun yung binalikan ngayon ng mga otoridad dun sa kung saan niya iniwan yung mga palutang-lutang na palutang-lutang na floating objects, palutang-lutang na floating pa, lumulutang ng mga shabu. Kasi na rin na-test na yung iba at positive nga, genuine, na shabu yung mga yon
Nung una, suspected lang kasi hindi pa sila natetest. Ngayon, convicted na siya. Ayan, pero ngayon, na-test na sila at ano yun nga, positive nga itong mga positive na shabu, yung mga pero lahat yata tinetest din. Although meron nga lang na 6 na pinagtatakan nga nila, naging tubig na siya. So, baka hindi matibay yung pagkaka-sealed. yung plastic niya, hindi ganon, hindi maayos yung pagkaka-seal niya, pinasok ng tubig. Ayan, so, imbis na maging asin yung tubig, natunaw sa asin yung salty water. Meron yang yung kwento nga nila kasi doon sila nagbibilang sa El Pescador doon sa di ba maluwang naman yon. Yung inilatag yata nila merong hindi ba yung tubig? Kasi galing nga sa tubig. Crystallized na siya. Merong, tawag sa man, wet. Di ba? So, merong... May tubig-tubig siya. May tubig-tubig. Yung isang aso yata doon, dinildilan to. Ay, kasumpal to ko ng hyper. Kaya nga yung hyper daw yung diba, aso. kung alala nyo, pag may mga ibinababa na mga marijuana plants galing sa mga ni-raid na plantation ng marijuana, 'di ba? Sinusunog 'yon. Tapos nag-i-invite sila ng mga witnesses. Di naman nila sinasabihan na magsuot kayo ng face mask. O syempre sinunog o di ang sakit ng dilong. Hi na rin yung mga witnesses. Pero yan. Kasi parang sigara si mungap lamang. Pero ito yung inaantabayanan inaantay nila kung ano ang magiging final na decision dito. Nasa 153 na kongresista po ang bumoto, pabor, 4 ang tumutol, 1 naman ang nag-abstain sa House Bill number 11287 na nagpapalawig sa termino ng mga elective barangay at sangguniang kabataan officials sa 6 na taon mula sa kasalukuyang 3 taon. Nakasaad sa panukalang batas na isasagawa ang synchronized barangay and SK elections kada 6 na taon simula sa ikalawang Lunes ng May 2029. Kung maaprubahan to, makapasa at maging batas, ay diretso ang walang eleksyon na magaganap sa December kung ito po ay maaprubahan. Parang May 27 yung yung sinabing next election kung sakali. May 2029. Kung sakasakali kasi gagawin nilang 6 na taon. So, pasayang gaya nga ng sabi natin nung nakaraan, maraming nagdadasal na sana matuloy ang eleksyon at marami rin ang nagdadasal na sana extended sila. Okay, good morning kay Achikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang, kay Mamata, kay DC Vian, at kay Ludi, at saka si Jerome, at saka si Kuya Polly. Yan, good morning din. At si Kuya Benjitan, di kita makakalimutan. At saka si Madam Rose, good morning. Gayon din syempre kay Tita Annie, good morning po sa inyo. At sa iba pa, yung mga suki natin dyan sa mga palengke, magandang umaga po sa inyo. Ayan, at hindi mo na mahanap yung mga nakapost. Pero wala na po tayong sapat na oras mga kaibigan, tabayan na po ninyo susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side, si Eli Garcia at saka si Ka Edwin Ninong. Good morning, Kuya Napoleon ko. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa